Maselan po ang susunod naming balita sa Amerika. Isang lalaki ang namaril sa board meeting ng isang paaralan. Nakikiusap yung opisyal ng board sa lalaki na hayaan ang lumabas ang iba pang opisyal. Pero hindi pumayag ang lalaki. Ilang sandali pa, pinaputukan na niya ang mga opisyal. Binaril naman siya agad ng isang security officer. Ayon sa pulisya, namatay kalaunan yung lalaki matapos siyang barilin ng kanyang sarili. Ayon sa mga saksi, inireklamo ng lalaki ang pagkakatanggal sa trabaho ng kanyang misis. Paulit-ulit ang paalala ng Department of Health kung hindi daw makakaiwas, mag-ingat sa pagpapaputok. Nagpapasaklolo o umihiling na ng tulong ang Department of Health sa mga lokal na pamahalaan para iwas disgrasya pagpasok ng bagong taon. Nakatutok si Cesar Apolinario. Taon-taon, iba't ibang nakapangingilabot na imahe ang pinapakita ng Department of Health sa kanilang advertisement. Pero tila hindi nadadala ang mga mahilig magpaputok dahil sa datos ng DOH, mas tumaas pa ang bilang ng biktima ng paputok at pailaw. Noong 2009, nakapagtala ng 1,036 na biktima, mas mataas ang 41% kumpara noong 2008 kung saan nakapagtala ng mahigit 700 biktima. Nadagdagan naman ng isa ang bilang ng namatay. Kabilang sa mga nangungunang dahilan ng aksidente ay ang Piccolo, Quitis, Lucis, 5-star at Plapla. Mas nakababahala naman ang tinaas ang bilang ng mga tinamaan ng ligaw na bala. Ang 17 noong 2008, lumobo sa 45 noong 2009. Panawagan ng DOH, mag-ingat ang lahat. Kung hindi naman daw maiiwasan, dapat ay pangunahan ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapailaw o pagpapaputok sa mismong Pasko o Bagong Taon. Nariyan daw ang plaza o parke o sa mismong munisipyo o kapitolyo na pwedeng pagdausan ng pag-iingay at pailaw. Na together with the ILG, together with our armed forces, our police, na magkaroon tayo ng isang paraan na yun nga i-redirect natin rather than yung ating mga bata at mga bahay-bahay nagpapaputok. Ipunin ho natin ang ating resources parang meron tayong magandang fireworks. Pangungunahan ng DOH ang pagpapailaw o fireworks display sa December 23 sa Payatas kung saan iimbitahan ng mga matataas sa opisyal para saksihan ito. Ang PNP may panawagan sa mga gumagawa ng mga paputok at pailaw na busising mabuti at gawing ligtas sa mga mamimili. Inikahit din po natin yung ating mga manufacturers na mag-produce ng safe and good quality na mga products para po hindi maaksidente yung ating mga ang publiko. Ipinagbabawal pa rin ang mga paputok na may lamang 0.2 grams pataas ng explosive material. Kabilang dyan ang mga paputok na Super Lolo o Bin Laden at Goodbye Philippines. Pabor ko ron. Pabor ka doon? Bakit? Mas maganda iwas disgrasya. Pwede namang mas maganda pa nga yung mga fireworks na lang. Minsan lang. So okay lang magkaputok? Oo. Masaya. Pagpaputok tayo. Pag walang putok, walang buhay. Kung hindi talaga maiiwasang magpaputok, payo ng DOH, kailangang maging maingat. Huwag magsindi ng 2 paputok o pailaw ng sabay. Tiyaking hindi hahawakan namang ito habang sinisindihan. Huwag mamulot ng mga hindi suminding paputok at iwasang gamitin ng mga ito sa loob ng bahay. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Bukol sa mukha, bukol na may kung ilang taon na nilang daladala. Marami nang dumulog sa GMA Kapuso Foundation na ganyan ang kalagayan. Pero ang sanhi ng ilang bukol, hindi po ordinaryo. Ang tawag dito, ameloblastoma. Ano ba ito? Taong 2009, nakilala natin si Mang Roger Gadon. Sa tulong ng operasyon, naalis ang bukol sa kanyang kanang mukha. Bago magtapos ng taon, isa pang may bukol sa mukha ang aming nakilala. Nagsimula ang bukol ni Chona sa kanang panga. Nang bumalik ang bukol, tuluyang inalis ang kanyang kanang panga. Ang ameloblastoma, it's a benign condition, pero it's a very actively growing tumor na involving ng jaw.
Subalit, ang naalis na bukol, nakahanap ulit ng uumbukan. Sa itaas na gilagid naman ito lumitaw. Kadalasan yung mga uninterrupted ipin sa lower jaw, yun ang pinanggagalingan to. Tumutubo ng malaki. Hindi siya cancer, pero siya po ay masyadong nakakasira ng buto ng panga na yun. Kalagayang nagpapahirap sa kalooban at bulsa ng hikaws na niyang pamilya. Ilang taon yan yung yung sakit na yan. Hanggang ngayon bumabalik-balik. Gusto ko na po sanang maalis ito tsaka para po makapagtrabaho na po ako ulit para maitulong po sa pamilya ko. Sa ikatlong operasyon ng dalaga, lalagyan siya ng pansamantalang panga kasabay ng pag-aalis ng bukol niya. If you notice, kadalasan bone graft na nagagaling either sa hip bone o kaya sa kanyang radius, no? O kaya sa kanyang fibula. Pero dahil recurrence nga siya, mas nirarapat namin na lagyan na lang muna ng plate siya to keep the joint position. Isang operasyon na magliligtas sa buhay ng dalaga sa tiyak na panganib, oras na pumutok ang bukol niya. Simula pa lang po ng gamutan ni Chona yung paglalagay ng metal plate sa panga at ang pag-aalis ng bukol sa pisngi niya. Kapag hindi na umulit ang bukol at saka isasagawa ang bone grafting. Malaki-laki pong halaga ang kakailanganin niya, kaya sana po ay matulungan natin si Chona. Samantala, salamat po kay Dr. Hector Santos na siyang nag-opera sa bukol ni Chona at naglagay ng pansamantala niyang panga. Para po sa inyong donations, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Araw po ngayon ng sweldo. Yung mga nagsha-shopping, taksaan sa Tiangge sa Green Hills. Manny Pacquiao, kabilang sa top 10 biggest sports stories of 2010 sa website na theatlantic.com. At ngayong magkaibigan na raw sila, Chris Aquino at James Yap, makakasama kaya sa Noche Buena. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.